Christmas naman. Huwag na po kayong magalit. Baka mahiblad po kayo. Nagulat po ako. Nandito si Nanay Ansing. Ayan. Nandyan daw sa labas mga kababayan. Nandun po ako sa likod. Tinawagan nila ako ng aking team na nandyan si Nanay Ansing. Although tumawag na yan nakaraang araw na sinabi niya papasyal. Hindi ko na alam na tutuhanin niya. At sabi, bumili daw ng short para sa kanyang kapatid na magagamit ni Kuya Oliver. At saka gusto niya daw makita rin, mapasyalan niya kung anong sitwasyon ng kanyang kapatid. Kaya andito ako. Pero maingay sa labas. Men, papasukin mo na lang kaya dito. Nanay Ansing. Oo, papasukin mo na lang. Maingay eh. Nanay Ansing! Pasok ka daw, sabi ni Daddy Frankie. Pinapatawag ka. Magandang araw po, Daddy Frankie. Ay, magandang araw naman. Halika, tuloy ka. Ang init-init, no? O, kaya dito lang tayo. Dito Nahirapan muna. nga po ako doon, na-traffic pa po ako. Na-traffic ka. O, sige. Kumusta ka naman? Mabuti naman po, hindi nga ako makatulog kagabi. Excited po ako sa cellphone. Ay, excited ka sa cellphone? Yung ibibigay ko sa'yo. Ah, ay, oo. Sige, pero bago ang lahat, okay lang, idikit ko muna to sa'yo. Pampaganda. No? Pampaganda ng araw. Isa pa. Ayan. Nagulat ako. Tinawag ako dun sa likod, nandito ka raw. Opo. Ikaw lang mag-isa. Opo, ako Oo. lang po talaga. Buti naman, naisipan mong pumasyal dito. Opo, para namimiss ko rin po kasi si Kuya ko Oliver. Buti. No? Okay naman siya. Awa ng Diyos. Tahimik siya. Kalma. Opo. Kasi araw-araw naman namin napapainom. Yun lang, matakaw siya ngayon. Opo. Tumaba nga po siya eh. Oo. Saka luminis, gumanda po yung yung ang itsura niya. Sa tanghali, pakakainin namin siya. Sa pagka alas 3, ganyan, nanghihingi ng kanin ulit. So, tinatansya ko rin kasi baka ma-high blood naman. Opo. Tumaba nga po siya eh. So, ano pakiramdam mo na malapit mo ng, kumbaga, nakikita natin, malapit na siyang gumaling. Kaya lang, yun lang, sacrifice talaga. Kasi this coming January 9, balik ulit doon. Oo nga po. Sana makasama ka na pag ihahatid siya doon. Opo, sasama po ako. Noon lang po talaga, nasma po ako noon, kaya hindi po ako nakasama. Baka Pasensya ka pag- na, Daddy Frankie. Okay lang. Baka pitsa 8 o pitsa 9, may sakit ka na naman. Hindi po, ikaw naman po. Hindi Inuunahan na. nyo naman po. Hindi na, nasma lang po talaga ako noon. Sa lamig po yata ng panahon. Oh. Ilang oras ang biyahe mo? Umalis po ako noon mga 9:30 po eh. Okay. Matraffic po kasi makikrismas. Magki-Christmas. Opo. Ano yung mga dala mo? Ay, ito po. Regalo ko po sana kay Kuya ko Oliver. Ano yan? Short pan po. Binila mo siya ng short pants. Opo. Ay, may kalamansi pa. Kanya rin to? Dalang hita po. Kanya rin. Opo. Ay, hawakan mo na lang muna. Bigay mo sa kanya. No? Very good. Kumain ka na ba? Nananghalian ka na? Opo. Baka hindi pa. Mananghalian ka Hindi po, muna. kumain na po ako. May pakbet kami dyan. Opo. Sigurado ka? Opo. Kasi ang nipis ng katawan mo eh. Hindi naman po ako matakaw. Kaya ganito po yung katawan ko. Nag-aalala ako kasi manipis ka. Sabi ng mga viewers, si Nanay Ansing nipis ng katawan. Pumayat nga po ako. Pumayat ka. Sa dami rin po siguro nang iniisip ko, taka iniintindi. Na Ano iniisip mo? Siyempre si Kuya ko po Oliver, minsan iniisip ko po siya. Sana gumaling na po siya. Sana po gumaling na po siya. Ay, kumbaga wag ka nang mamroblema masyado kay Kuya Oliver kasi as of now, stable naman. Kumbaga unti-unti. Dahil po sa inyo, maraming salamat po, Daddy Frankie. Kayo po yung talagang nag-ano po kay Kuya ko. Bumago. Okay lang yun. Masaya ako na pinapasyal-pasyalan nyo siya. Kasi para maalala niya kayo. Diba? Makilala niya kayo habang gumagaling siya. Nakikita niya yung pamilya niya. Baka kasi pag hindi nyo siya napuntahan, Makalimutan na niya kami. paggaling niya, Opo.
Pag gumaling siya, ako na ang ituturing niyang kuya, hindi na kayo. Oh, Daddy Frankie. Mm. Ayun na po ba yung cellphone na sinasabi nyo? Ay, oo. Di ba sinabi ko sa'yo na ano? Kita mo agad? Ah, opo. Ano yan? Yan yung sinabi ko sa'yo, di ba, nung dumaan kami doon? Oh. Ayan. Hindi nga po kung nakatulog kagabi, excited po akong makita. Ah, gusto mo talaga? Opo ah. Oh, sige, bigyan na kita. Pili ka, alin ang gusto mo? Kahit ano po dyan. Kahit ano. Oh, sige, ito na lang. Mas maganda to. Salamat po, Daddy Frankie. Oo. Happy ka na? Opo, Matagal. sobrang happy ko po. Ha? Para po sa anak ko. Para Tagal sa- na po kasi niyang hinihiling ito. Hindi ko mo lang po mabilhan. Kumusta nga po pala si kuya ko, Daddy Frankie? Si Kuya Oliver, nandoon siya sa taas, nagpapahinga. Gusto mong makita? Opo, sana. Mm-mm. Saka, magkano na po yung pera po niya, tatanungin ko po sana. Kung Alin na pera? yung pong pera niyang 120, Ay, yung 120,000. magkano na po yung binawas niyo doon? Bakit mo natanong? Wala po, natanong ko lang po. Sige, sige. Alam mo, Nanay Ansing, doon sa 120,000, hindi ko pa naman nababawasan. Oh, salamat po. Huwag kang mag-alala. Hindi pa nababawasan. Buong-buo na 120,000 pa. At the same time, may mga nagpadala pa nga eh. Ay, salamat po Oo, sa ganito. nagpadala si Ma'am Jenelita Kilding. 'Di ba tama? Ayan. Nagpadala si Jenelita Kilding 10,000 plus. Tapos si Philippine 888 3,000. Meron pang mga iba. Marami nagmamahal kasi kay Kuya Oliver. Salamat po. Oh, pero yung 120,000 na una, kailangan ko sigurong kailangan mo ba ng ate? Listahan? Gusto mo ilista ko yung pera niya para monitor mo? Hindi, wag na po. Sabat na sa akin na sinasabi niyo po na hindi nabawasan. Oo. Mayroon po pala akong biniling short pan ni kuya ko po. Ito po. Para po sa kanya ito. Okay. Bumili ka sa kanya. Opo. Ay, di maganda. Sakto naman siguro to sa kanya. No? Lagay mo dyan para mamaya pag umakyat tayo doon. Sige po. No? Tuloy tayo doon sa tinatanong mo. Kasi syempre ayaw ko rin na mag-isip ka. Yaman din lang na tanong mo. Yung 120,000, hindi ko pa nababawasan. Opo. Kasi iniintay ko talagang gumaling muna siya. Pero, as of now kasi, wala pa naman masyadong malaki ang gastos. Kung ano man yung gastos ni Kuya Oliver na pagpunta doon, sinasagot ko lang yan. Salamat po. Tapos yung binigay ni Jenelita Kilding na 10,000 plus, 11,300 something. 11,388. 11,000? 388. Oh, yan. So, nagbigay si Jenelita Kilding 11,398 plus 3,000 galing kay Philippine 888. Opo. Pero ang sabi nila sa message nila, pandagdag daw gastusin dito habang nandito sa akin. Kaya yun talaga, hindi ko na idinagdag sa 120. Okay. Kasi yun na yung ibibili ng mga pagkain din niya, kung ano man yung vitamins niya, kung ano yung mga pangangailangan namin. Pero yung 120, wag kang mag-alala. Sana po wag niyong pabayaan yung kuya ko po. Ay, hindi po. Gagawin namin ang lahat. Oh, salamat po, Daddy Frankie. Bakit naisip mo ba pinapabayaan namin? Hindi naman po ganun. Nasabi ko lang po. Huwag kang mag-alala. Lahat ng aming makakaya gagawin namin para sa kapatid mo. Salamat po kung ganun, Daddy Frankie. Napakatiyaga mong bumiyahe pumunta dito. Nahirapan po nga po ako. Ang init po. Tapos traffic pa po. Ang mahal pa po ng pamasahe. Ha? Ang mahal pa po ng pamasahe. Magkano pa masahe? 1,000 po. Ay, 1,000. Opo. Sige, huwag kang mag-alala. Gawa natin ang paraan. Salamat po. Huwag niyo pong pabayaan yung kuya ko. Baka po papabayaan niyo. Iuwi ko na lang po. Kung ganon. Ay, hindi. Gaya ng sinabi ko, hindi namin pababayaan yan. Kasi,
Nandyan naman si Ate Feli. Kumbaga, may mga staff naman ako. Kahit na umaalis ako parati, pag umalis ako, may bantay. No? Huwag kang mag-alala. No? Salamat sa concern mo sa iyong kapatid. O, Daddy Frankie, ito pala, short pan ni kuya ko. Binili ko po ito, 1,000. Ay, 1,000 yan. Opo. Ay, marami na akong babayaran sa'yo. Kung 1,000 pamasahe, tas, sigurado ka, 1,000 pamasahe, hindi naman siguro. Opo, ang mahal nga pong pamasahe. Oh, tapos ito 1,000. Aircon po kasi yung sinakyan ko. Ha? Aircon. Ah, aircon. Opo. Kaya pala mahal eh. Nag-aircon ka pa eh. Oo, mahirap po. Sa bagay, mainit ang panahon. Mainit yung panahon. Inuubo pa po ako eh. Kaya nag-aircon na lang po ako. Tapos ito, 1,000. Ano ba to? RRJ? Ah. Hindi. Taribal. Kaya mahal. No? Ayan o, Taribal. Original pala to. No? Ipapasukat. Itago mo to para ipasukat natin mamaya pag akyat natin. No? Ano to? Babayaran ko to sa'yo? Opo. Oh, akala ko regalo mo sa kapatid mo. Para po may kapalit yung pamasahe ko po. Alam nyo na po, wala po akong... Yung pong pamasko ko po, pinang-hospital ko lang po. Yung wala. binigay ko sa'yo nakaraan? Opo. Napunta lang po sa doktor. Wala na po akong pampasko niya. Wala na. Kaya ka pumunta dito, mamamasko. Mamamasko po ulit. Mamamasko ulit, patay tayo dyan. Magagalit na naman sa'yo yung mga viewers natin. Kumustahin mo sila? Ay, huwag po kayong magalit. Christmas naman. Huwag na po kayong magalit. Baka may blood po kayo. Sa bagay, huwag kayong magalit kasi Christmas nga naman. Kaya ako nga, hindi ako makagalit eh. Di ba? Kasi Pasko. Ay, ganun ba yun natin, Ansing? Pag Opo, Pasko, bawal magalit pag Christmas. kailangan hingi lang ng hingi. Opo. Walang problema. Cellphone mo, baka maiwan. Ikarga ko na po, baka makalimutan ko pa po. Maiwan ko pa po. Ha? Ikakarga ko na po para siguradong di ko maiwan. Ay, maliit. Yung bag mo dito para hindi masira. Yan. Pakibigay na lang po sa kapatid ko po ito. Ay, bakit? Hindi mo pupuntahan? Ay po, maya po. Oo. Excited ka nang umuwi Hindi po. Ha? Ayaw mo nang tignan yung Hindi kapatid po. mo na nakatanggap ka lang ng cellphone eh. Gusto mo na umuwi agad. Gusto ko po makita yung kuya ko po. Ah, Kaya gusto nga mo- po ako pumunta dito. Gusto mo rin makita. Kasama na po yun, excited po ako sa cellphone, pero excited din po ako sa kapatid ko. Ang problema, napadoktor ka, naubos na yung binigay. Naubos nga po yung binigay niyong pamasko. Magkano ba nagastos mo sa doktor? 3,000 po. 3,000. O yung 2,000 po, pinanggastos po namin. Ano ba sakit mo? Asma nga po. Mm. Hindi, ang hirap po ng may asma. Dapat may agimat ka eh. Para hindi ka na tinatablan. May agimat ka ba? Wala po. Ginawa niyo naman po akong aswang. Hindi ka aswang. hindi ka na maaswang. Pero sabi nung ibang viewers natin, nababasa ko may agimat ka daw. Ako po, wala po akong gagawin. Hindi ka raw tinatablan. Hindi ka tinatablan ng sakit. Ako po, wala po akong agimat. Baka po yung iba meron. Kung iuwi ko na po siya, sana po pagawan niyo na po ng sarili niyang bahay, Daddy Frankie. Hindi na doon sa kwarto, sariling bahay na lang ipagawa. Opo, sarili na lang po niya. Para wala pong masabi yung ibang tao. Kasi dati, sinasabi mo sa akin, yung kwarto na lang doon, paayos. Opo, sana. Oo. Nagagalit naman po yung ibang tao. Kaya, mas mabuti po, iwalay na lang po. Ihiwalay na lang. Pagawa natin ng sariling bahay si Kuya Oliver. Hopefully, pag-pray natin, no? Gaano kalaki naman gusto mo ipagawa? Kayo po, kung ano po sa tingin nyo yung kalaki, kung makakasya na sa kanya. Kahit isa lang siya, no? Opo. Ang importante, maliit na kwarto, maayos. Opo. Basta basta walang rehas, yung hindi nakakulong. Opo. Kasi kawawa naman siya. Baka mamaya, pag binalik ko dun kasi sa inyo, baka after 2 months, 3 months, ibalik nyo na naman dun sa kulungan niya. Hindi na po. Hindi na. Hindi na po. Promise mo yon. Opo, promise po. Ano pa mga plano mo sa kanya? Yung pag-aalaga sa kanya. Ako na pong mag-aalaga sa kanya.
Tapos sinabihan ko po yung mga kapatid ko na, alagaan na natin yung kapatid natin para gumaling na siyang tuluyan at maging normal na yung buhay niya. Sabi po ng mga kapatid ko po, o sige, tutulungan ka namin. Pero sabi po nila, ikaw talaga yung numero uno kasi ikaw nandyan lang sa bahay kami, umaalis kami. Ano sabi nila? Ikaw numero uno? Ikaw yung talagang titingin kasi kami, darating lang kami gabi na. Sabi, Hindi, numero uno na natitingin. titingin. Opo. Bakit ikaw numero uno? Siyempre, nandun lang po ako kasi ako sa bahay. Sila po galing pa pong bukid, gabi na nauwi. Ganun po. Araw-araw talaga sa bukid, mga kapatid mo Opo. ganun. Di sila napapagod sa bukid. Yun na po yung nakasanayan nila. Kahit ang init-init, Opo, sanay po sila sa init. dapat lagayan ng bubong yung mga bukid, no? Para hindi mainit magtrabaho. O kaya gawa ng bahay kubo doon. Meron naman po silang tinutuluyan doon. Ah, Opo. meron. Okay, yun ang pala eh. Pag mainit na, sisilong po sila. Tapos lulusong po mga bandang alauna, gano'n. Pero pag tanghaling tapat, sisilong naman po sila. Sisilong sila. Naalala ko pala ate, syempre, nung mga bata pa kayo, anong ugali ni Kuya Oliver sa iyo? Mabait naman po siya sa akin noon. Noon po naalala ko po ng mga bata kami. Paggabi po, tuka-tuka po kaming tagahugas ng pinggan. Oo. Tapos pag ako po yung natuka na maghugas, tinatakot po niya ako. Sabi po niya, may multo. Sabi po niya sa O, akin. tinatakot ka niya. Opo. Ako naman po, bata pa po ako matatakotin. Umiiyak po ako. Ganun po, nung mga bata kami. Ano tsura mo nung bata ka pa? Ganito rin po. Ganyan din. Daddy Frank. Huwag kayo magalit, guys. Pinapatawa ko lang kayo. Ganyan. Walang pagbabago. Wala po. Maganda nung bata. Hanggang ngayon, maganda pa rin. Hindi po, pangit na po nung bata. Mas lalong pumangit pa po. Nung matanda. Opo. Hindi naman. Walang pangit na tao. Mag-lipstick ka lang eh. Ba't hindi ka nag-lipstick ngayon? Nawala na po sa biyahe. Bago ka umalis, nag-lipstick ka. Opo. So ano pa, bilang ikaw at saka si Kuya Oliver, magkapatid, hindi kayo nag-aaway? Nag-aaway din po kami Oo. Kasi pag pinagwalis po siya sa bakuran namin, ayaw po niya, ako pong uutusan. Oo. Kasi ako nga naman yung mas bata. Ikaw ang bunso. Opo. Mas mapanganay siya sa'yo. Opo. Sabi po niya, ikaw nagmagwalis, ikaw naman yung mas bata. Ikaw yung inutusan, sabi ko naman po. Ikaw na lang, sabi niya sa akin. Tapos lalayos na siya. Alalayas na. Opo. Palagala ba si Kuya Oliver noon? Medyo po, pala kapitbahay din po siya. Pala barkada. Opo. Sino-sino mga barkada niya? Mga kapitbahay po namin. Mga kaibigan niya, hindi siya pinapasyalan, hindi siya, paano siya noon? Meron naman po siyang mga kaibigan noon. Pero nung magmula po nung nawala po siya sa pag-iisip, parang lumayo na po yung mga kaibigan niya. Ganun po. Kasi parang iniwasan na siya. Niwasan na siya. Opo. Niwasan talaga siya ng lahat, no? Ano naman ang balita doon sa inyo ngayon na ngayon unti-unti nang gumagaling si Kuya Oliver? Natutuwa nga po yung mga tao na gumagaling na po siya. Ang dami pong nagpapalo sa inyo, Daddy Frankie. Mismong sa bayan po, ang dami po. Makita lang po ako sa bayan. Ba? Kalayo ko pa lang po, nakikilala na po ako. Ay, sikat ka na. Oo nga po. Ano sabi nila sa'yo pag Ay, si nakikita? Ate Ansing, sabi po nila. Sinasabi nila yun. Buti hindi ka nila kinukurot. Yung iba po, nanggigigil na po yung tingin nila. Bakit? Gusto na po akong kurtin Oo. sa galit. Bakit sila magagalit? Kumustahin mo lang sila. Oo nga po. No? Ayan. Hiningitian ko na lang po sa kanila. Ang iningitian mo Oo. lang. Pag sinimangutan po ako, ngumingiti na lang po ako Oo. para walang gulo. Kaysa awayin ko po sila. Pero pagka awayin ka, awayan mo rin talaga sila. Ay, upo makikipag-away din ako. Oo. O bakit? Bakit magagalit sila sa akin? Hindi naman ako gumagawa ng... Sa bagay, naiintindihan kita, pinoprotektahan mo lang yung kapatid mo. Opo. No? Para rin naman sa kapatid ko yung ginagawa ko po.
Na ano ko lang po na, yung, tinatanong ko lang naman po yung pera niya, di ba? Opo. O, para po may pampagawa po siyang bahay pag gumaling na po siya. Di ba po? Masama po ba yun? Hindi naman. Walang problema. Basta sa akin, naiintindihan ko kayo. O, No? Basta isipin nyo lang lagi para kay Kuya Oliver, walang problema sa akin. salamat po, Daddy Frankie. Pero syempre, gaya na sinabi ko, basta sana hintayin lang natin ng konti Opo. na gumaling siya. At kung kinakailangan doon pagawan, kung may budget tayo, Opo. sana maragdagan yung pera niya. Kaya nga hindi ko binabawasan yung pera niya, hindi ko ginagalaw yung 120. Kasi hindi natin alam marami pang pwedeng gawin pag talagang magaling na siya. Opo. 'Di ba? Kasi sa paggamot naman niya, I think kakayanin naman Kaya ko naman, walang problema. No? Salamat po. Sabi rin nila, pag lumabas na si Oliver, pagawan natin ng bahay. Tapos alagaan natin. Sabi po nila. Mm. Yun po ang napag-uusapan namin na magkakapatid. Ano na sabi mo sa kanila? Oo, alagaan na natin yung kapatid natin para hindi na siya magkaganyan. Kasi kulang lang tayo sa pagmamahal sa kanya. Sabi ko naman po,